sa labas ng LX at sa paloob po, baka po, so hindi na dadaanan. Sa ngayon nga po, kaya ng traffic ko pinapa-exit po namin ng Valenzuela. Pero napagalaman din po namin na meron po dadaanan niya sa mga Valenzuela kaya papunta ng LX dahil ang sabi po ay bahagis po sa Makati. So ngayon po, ang ginagawa namin na magbubukas po kami ng counter po, papabalik na lang po ng outbound dito mga ano. At yun po, nag-a-advance po tayo sa ating mga social media para po dito sa mga affected areas pa. Siguro hindi ko alam kung pwede palagyan natin ng tauhan yung bago pa dumating dyan sa may paso. Detour na sila, may sabi na sa ibang pwedeng ruta ng lagdaanan, hindi na ito. Meron naman po tayong mga tao, pero sa kayo pa lang po yung U-turn. Pero after naman po ng from May Kawayan down to further down north, wala po tayo namomonitor na pagbaha. Ganun din po pala, Ma'am Wing, na yung temporary po sinara po namin yung mga kapasok po ng southbound sa Marilao at May Kawayan para lang po dumadagdag dito sa hindi po magalaw sa loob ngayon. Robin, gaano kataas ang baha? Baka nabanggit mo kanina, hindi lang namin naulinigan. Gaano kataas? Ito din sa ilalim po, hindi po makadaan yung pati mga malalasing na. Sa malalim talaga. Sa malalim po, siguro po nasa mga more than 2 feet po yung traffic. Okay, ang haba ng traffic, gano'n na kalaki? Dito po sa northbound, pagpasok po naman yung tawag papunta sa open pa naman po kasi meron din po kumakaliwa ng papunta Collector Road, meron din po kumakanan papunta May Kawayan. So, ang ating pagpila lang po dito lang po sa Valenzuela. Dito lang po sa may southbound traffic po natin ang medyo mas mahaba kasi hanggang kilometer 17 po ito. So, more than 2 kilometers po yung traffic po natin na dito sa southbound. Okay. So, ang option natin, it's either magtiis sila dyan, hintayin nila humupa, or bumalik sila doon sa pinanggalingan nila. Tama ba? At yun nga po, yun po mga maaari magtatanong kung bakit sinara po natin dito sa pa-entry na ngayon para po hindi matagdagan dito. Pero gumagawa po kami ng nag-aano po kami ng saan sila pwedeng mag-U-turn kasi pag pinalabas po namin sila ay baka wala din po silang madaanan po ng mga alternatives. Ayaw naman pwede po dito sa Opo, inaano po noon namin yung mga teams nandun po na lahat magpupukas po kami ng media para ma-counter po sila. Yeah. Pero itong naisip po ngayon, pwede po sila mag-exit basta makalagpas lang doon sa baha. Unfortunately, napakahirap lagpasan ng mataas na baha na yun. Opo, bali malalampasan po yun man yung sa ibabaw. Sa ilalim lang po yung hindi madadaanan. Yun lang po, naipin ang problema natin. Okay, sige Robin, salamat ha. Maraming salamat po. Thank you. May mga development pa rin dyan mga kapuso sa inyo pong ating kakausapin ng LXS text. Ang option ng Weng is to go Valenzuela. Kaya ang problema, sa Valenzuela baha din. Baha din. So mamaya alamin natin na sitwasyon mismo Valenzuela. Pupunta tayo mamaya kay Mayor Wes Gatchalian. Okay. Pinag-uusapan natin yung Marikina. Nandun si Mark Makalakad ang tas ng tubig sa Marikina River patuloy pong tumataas. Mark, magandang umaga pa rin kahit maulan. Maulan ang umaga sa iyo, Weng at Joel. Ina-alerto man ang pamarang lungsod ng Marikina itong mga residente nila dahil sa patuloy na pagtaas ng water level ng Marikina River. Sa pinakaling impormasyon na nakalap ng Super Radio Team Global Base sa Marikina Rescue 161 as of 7:30 a.m. ay umabot na sa 16.4 meters ang water level dito sa Marikina River. Ito yung ating kinalala dyan mismo. Ibig sabihin ng second alarm, itong 16 meters, no? Pero ito nga ay 16.4 meters na nangangahulugan ng evacuation para dun sa mga residente na nakatira dun sa mga magababang lugar. At nakapanayam natin, si Marikina Nerva Sigdoro, kanyang pinabanggit na siyang na evacuation centers na yung kanilang binuksan at meron na rin mga itigas ng mga individual at pamilya. Sa kabuuan ay meron ng 6 na pamilya. So katumbas ng 26 na individual ang itinikas na. Ito ay dinala sa iba't ibang mga evacuation centers. Samantala maliban dyan ay meron na rin mga naisalang pagbaha sa Marikina. Patulang dito sa Katipunan, sa Concepcion 1-2, sa may Mountain View Subdivision at sa may Sumulong Highway malapit sa Marikina Valley area. Patuloy na pinag-ahanda yung mga residente dahil oras na ito ay umabot na sa 18 meters. Nangangahulugan niya ng third alarm at ibig sabihin naman niya na ay forced evacuation. Alam mo, nakapanel naman natin yung ibang mga residente dito sa Marikina, yung malapit lamang dito sa Marikina River. Kasi lang pinapanggit na nananariwa sa kanila yung alaala nung pundoy. Nung kasagsagan daw kasi ng pundoy, magdamag yung pagkulan yan, pagkatapos bumaagad
ngayon, hindi ito ordinaryo dahil ang Marikina, Joel at Weng, hindi na inaabot ng first alarm kapag may bagyo at may habagat. Kaya ito, nagulat din sila na ngayon ay umabot pa sa second alarm. Hindi Mark yung volume ng ng ulan Oo, yung volume ng ulan, grabe. Oo. Siya tunay. Kaya nga yung mga residente dito na nakausap natin, nagulat sila. Wala, pag-gising nila, ngayong umaga ang sumampulat sa kanila, tunog na ng sirena. Dahil pinapatunog yung sirena dito sa may bahagi ng Barangay Santo Niño, kung saan nakapwesto dito yung alarm system ng Marikina River. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kabilis yung current. Ang kwento ko sa atin ng Marikina Rush 2161, kaya ganito yung nangyari, ay dahil yung mga tubig dun sa bulubunduking bahagi ng Lasal, ang bilis ng pag-agos. Ang termino nga na ginagamit bumaragasa yung mga tubig dyan ngayon sa bahagi ng Rizal. Kaya naman, dire-diretso yan papunta dito sa may bahagi ng Marikina. Ito ngayon yung kasalukuyang sitwasyon, ilalapit ko lamang Joel Latueng, Bakit pinanunoonan mo? Ayun yung outbreak sa malapit sa may river, nasa may riverbank, no? Alam mo, ito yung baba nito, kasi yan yung may harang yan. Ito yung harang na yan. Itong baba niya dapat river park yan. Yung river park, yan na yung daanan ng mga sasakyan. Saka yung mga namamasal. At yung may mga ilang establishmento, marami kahilan dyan. Puno ng tubig. Ngayon, hindi mo na matadaanan yan dahil umapaw na itong Marikina River at kasabay ng pag-apaw niyan, yung pag-abot na rin ito dito nga hanggang sa may daanan na Weng at Joel. Pero sa kabila niyan, meron tayong ibang mga residente na nakikita pa rin dito. Nagbabantay sila ng sitwasyon. Particular yung malalapit dito, nanonood sila na kung ano yung posible pang mangyari. At sa pagragasa naman ng mga tubig dito sa Marikina River, nakikita natin yung mga water lily, may iba pang mga basura na inaanod ng tubig. Kaya sana, sila sa payo ng otoridad at monitor. Dahil nga, ito, 16.4 meters na. Kaninang Malapit na to sa linyang pula. Malapit na to sa linyang pula, Mark. Oo. Kasi ito ang bilis ng pagtaas dahil kanina mga pasado alas 5, first alarm. Makalipas ang mahigit isang oras, second alarm na 16 meters. Pagkatapos ito, yung pinakaling informasyon, 7:30, 16.4 meters na. So patuloy na tumataas yung water level na yan. Ang binabantayan natin yung pulang guhit na yan. Dahil yung pulang guhit na yan, yan yung third alarm, nangangahulugan ng 18 meters na water level sa Marikina River. Ibig sabihin yan, forced evacuation. At kanina may nabanggit na tayo mga pinahang lugar sa Marikina.